Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay XRP, kung bakit hindi raw ito, kung bakit maliit lamang o hindi gaanong gumalaw sa loob ng 5 years yung kanyang market price. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay Nick, the founder of Web3 Alert, has recently provided insights into why XRP barely moves compared to other less prominent digital assets. Kaya ayan, nagbigay po ng insight or insight si Nick, ang founder po ng Web3 Alert, kung bakit hindi gaanong gumalaw ang market price ni XRP nitong mga nakalipas na taon. Ayan, 5 years po na hindi siya nakagalaw o hindi siya nagpakita ng magandang performance na di tulad ng mga ibang crypto assets. In a recent tweet, Nick commented on the persistent concern surrounding the seemingly stagnant movement of XRP in comparison to the meteoric rises observed in less established cryptocurrencies. Kaya yan, totoo po yan. Hinigitan po ng mga ibang mga cryptocurrencies ang performance ni XRP. Maging yung mga cryptocurrencies na mas maliit, yan, malayo yung agwat, yung difference kay XRP ay mas maganda yung kanilang ipinakitang performance kumpara kay XRP. Addressing the prevalent dissatisfaction within the crypto community, Nick emphasized a crucial factor that often goes unnoticed: the liquidity of the cryptocurrencies. And people are constantly complaining about how XRP has barely moved, and all of these other projects are doing 300% plus moves in 24 hours. Yan, ayon po kay Nick. Yan, marami na raw pong nagko-complain kay XRP kung bakit hindi pa rin gumagalaw hindi gaanong gumagalaw ang market price ni XRP. Gayong yung mga ibang mga projects ay nagkaroon na sila ng mga 300+% na pag-angat or paglago sa loob lamang ng 24 oras. Samantalang si XRP ay tulog pa rin. Ayan, the problem they fail to realize is how illiquid some of these that are moving. It's hard to move a $30 billion plus coin that is extremely. Ayan, yan po ang ayon kay Nick, na talagang si XRP kasi ay $30 billion siya na coin. Ayan, at mahirap po talagang pagalawin ito or gumalaw dahil sa sobrang napakabigat nito. XRP is unmoved because it is liquid. Ayan, liquid daw po kasi siya. Nick highlighted the challenge of maneuvering a coin with a market capitalization exceeding $30 billion, emphasizing its significant liquidity. Kaya ayan, parang isipin na lamang natin na ito ay isang napakabigat na elepante. Tapos ayan, pag gagalawin mo ay talagang mahihirapan ka kumpara sa ibang mga hayop. Ayan, napakabigat. In contrast, he drew attention to the less substantial valuation of other projects often compared to XRP. Specifically, he explained that their substantial price swings are often a result of their illiquidity. Ayan, yung sabi ni Nick dito, ito raw po ay dahilan sa liquidity. The problem they fail to realize is how illiquid some of these that are moving. It's hard to move a $30 billion plus dollar coin that is extremely liquid versus a sub $100 million market cap coin that has practically zero trading volume. Ayan, Nick pointed out. Ayan, totoo naman po yan. Mas madaling pagalawin yung mga maliliit or mababa lamang yung kanilang mga market cap. Yung $100 million na market cap ay pwede pong pagalawin yan ng mga or i-manipulate ng mga mayayamang tao. Ayan, kayang-kaya nila pong ipagalawin yan. Pero yung $30 billion katulad ni XRP ay mahirap po yan. In other words, significant investors, whales, can easily manipulate the price of tokens with valuations of few $100 million compared to XRP. Yan na nga yung sinabi ko kanina.
mas madaling i-manipulate yung mga coins, cryptocurrencies na may few $100 million lamang yung kanilang market cap. Hindi tulad ni XRP na ayan, higit sa $33 billion yung kanyang market cap. Ibig pong sabihin ay talagang mahirap po talaga itong i-manipulate. In an effort to quell the constant comparison between established cryptocurrencies like XRP and the more volatile alternatives, Nick advised against evaluating them on the same scale. He urged the community to recognize the inherent differences between blue chip projects like XRP and ayan, mahilig po siyang magsalita ng ganito. Stop comparing blue chips to ayan po ulit. XRP will have its day in the sun, but until then, diversify and enjoy the ride. Ayan. Yan po ang sabi ni Nick. Blue chips po kasi kapag masasabi natin na blue chip si XRP. Ayan, yung mga bigatin, yung mga matitindi, yung mga solid na mga crypto. Yan po yung mga blue chips, yung mga matatagal na. Ayan, si XRP, si Ethereum, Bitcoin, ayan. Mga masolid na. Kaya mga blue chips. XRP barely moved in 5 years. Notably, the increased concerns about XRP's value follow a recent examination of historical data analyzing XRP's performance over the years. Per the Crypto Basic Research, XRP has demonstrated the least favorable performance among BTC, Ethereum, and Cardano. In particular, XRP has only moved 86% from its lowest point in November 2018 to its current position at around 60 cents. Meanwhile, ETH and ADA have recorded at least 1,000% through the same period. Kaya ayan, kung ikukumpara po natin yung performance ni XRP kay Ethereum at saka Cardano ay ayan, mula noong November 2018 ay si XRP ay nagkaroon lamang po ng galaw na 86%. Yan, yung kanyang paglago, 86%. Samantala, pagdating dito kay Ethereum at kay Cardano ay yan, meron po silang performance na umaabot ng 1,000%. Kaya ang laki po ng difference. Kaya ayan, yan po yung nangyayari ngayon. Ayon po kay Nick kung bakit hindi gaanong gumagalaw ang XRP ngayon ay dahil po sa kanyang liquid. Napaka-liquid daw po niya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.